Okay, so welcome sa ating YouTube channel, Artmod Tech. So, meron tayong i-assemble, assemble tuloy, i-setup patungkol nga ho dito sa setup natin dito ah, kumbaga basic setup lang siya. So, yung pinakamata, yung ang nakalagay talaga kasi diyan dito sa ating magiging basic setup na gagawin natin ngayon ay yung 10 channel power controller, yung passive crossover ng TPX na 234 na meron siyang uh, basta yun na yun, yung equalizer tsaka yung ating maximizer. So kasama na rin natin yung concert 502C tsaka yung concert AB 502H. Ngayon medyo pautal-utal masyado ako mag-vlog kasi nga ngayon lang tayo nakapag-vlog dito sa ating YouTube channel, dito sa ating YouTube channel na Artmod Tech, kasi may mga nagsasuggest sa ano natin sa FB group, sa akin lalo na sa personal, na paano daw mag-connect, paano daw i-connect yung yung setup from mixer to equalizer to ano daw, from mixer to equalizer to maximizer. So meron nga, ang inuuna kasi dyan is yung mixer to crossover, tapos yung maximizer, pero may kanya-kanya din silang may kanya-kanya din silang setup, na kung ano yung gustong setup, kung ano yung gusto niyo setup ay ganun din ang gagawin natin kapag tayo setup. So ngayon meron tayong gamit na naka-standby dito. So mamaya ay mag-setup tayo ng mic. Naalala niyo po ba yung yung tungkol dun sa pagtimpla ng feedback patungkol nga ho dito sa sa paggamit natin ng mixer? Syempre, kumbaga hindi natin gagamitin yung mixer sa pagtitimpla ng mic. So hindi na tayo pwedeng kasi hindi tayo pwedeng mag-play ng music. So kung choice natin na mag-play ng music, okay lang, basta ang tayo magagawa na natin is hinana na natin, baka siguro masita lang tayo dahil sa siguro basic setup lang siguro to, kaya hindi natin pwedeng lakasan, hindi natin pwedeng mag-play ng mga copyrighted na music, baka tayo ma-copyright. Okay, so tatagilid lang muna natin yung camera para naman ho dito sa sa ating basic setup ngayong araw. Yan. So kung nakikita nyo dyan, ayan yung pinakasaksakan niya, tapos ito yung crossover, equalizer, then ito yung ating BBE maximizer. So ito yung likod ng 502C 502H. So sa ilalim kasi nito, kasi hindi pa kasi gawa yung natin yung ating amp rack. So ito yung ating equalizer, tapos ito yung dini-DIY ko lang paliwanag ko lang sa inyo. Ang dini-DIY ko lang dito ay itong volume ng left channel at itong right channel. So ito inassemble ko lang, tapos itong mula dito sa mic volume control, from music control to other control, sa ibang control. Tapos ang labas kasi dito ay itong left channel at right channel, tapos yung
Tapos ang output niyan ay sa output mismo sa likod. Okay. So paano ba ito? So mag-i-standby lang muna tayo. Okay, so balikan ko lang ano ba? Anong babalikan ko? So standby lang muna tayo para sa kukunin lang natin yung lamesa para may setup natin yung dalawang setup, dalawang item na ilalagay natin sa sa lamesa. Okay, so ngayon ay ano ba tawag dito? Pinuwestohan natin yung mixer hanggang dito, from mixer to equalizer hanggang dito sa DIY natin na So kumbaga assemble lang to. So kumbaga ipapakita natin sa mga susunod na vlog yung assemble. Hindi ko po ito DIY yung pinakaloob niya bubuksan natin niya sa mga susunod na vlog. Ito DIY ko lang to, itong part na to. So kasi yung ginawa natin ng mga last year na hanggang ngayon ay buo pa. So ang kulang na lang dito is yung biometer o yung pang ilaw. Okay. So ngayon, ang batawag dito, ang gagawin na lang natin ay uunahin muna natin uunahin muna kasi natin dyan sa ating laptop natin camera. Ang uunahin natin siguro dyan ay yung itong PL jack. Okay. So saksak natin. Sasaksak lang natin. So ito basic lang naman to, sa basic setup lang naman to. Hindi naman to yung talagang ano lang siya. Nakasaksak to sa mixer, from mixer ay pupunta dito sa equalizer by DVD. Tapos kukuha tayo ng jack mismo. Itapat lang natin. Kukunin natin yung jack. Yan. So kung meron kayo nung jack, syempre yung pinaka-ordinary na jack na aanuhin natin. So gagawin natin itong jack ay isasaksak natin dito sa dito left channel and right channel. Ngayon yung equalizer naman ay mapupunta dito, o yung equalizer na output ay mapupunta dito sa input nito. Input po yan input. Tapos batawag dito natin. Tapos yung DIY natin na tone control po yan tone control. Yung tone control, itong tone control, itong PL jack RCA ay isasaksak natin dito sa output po yan. Sa natin ilaw yon, kita po ba yon? So yan yung output na left at right channel. Ulitin po natin. Mixer, yung mixer pumunta sa equalizer, yung equalizer ay pumunta sa tone control. Ngayon sa output ay medyo mag-aalangan lang po tayo dito sa gagawin nating setup na gagawin. Unang-una kasi dyan, yung tone control natin ay mapupunta natin sa, ayan po yung ating
magpakita ka yan. XLR na male. Ngayon, may mga marami magsasabi na tungkol nga ho dito sa vlog na ginagawa ng ilan sa atin. Ngayon, yung input o yung output na galing sa tone control, ito yung input na galing sa tone control ay mapupunta daw dito daw, mapupunta dito sa crossover. Mali. Ito yung left channel natin, left and right channel. So, ayan po yan ito yung galing sa tone control. Ngayon, yung ating tone control, yung ating crossover ay unahin muna siguro natin yung yung low. Yung low ay mapupunta dito sa maximizer. Maximizer po ito low channel o yung low, basta yung low lang ay mapupunta dito sa maximizer. So, lipat natin dito sa yung low. Sa right channel po ito kasi ito basic setup. Kasi isang channel lang naman ang gagamitin natin. Kung ano yung setup natin dito, ganyan din yung setup natin dito kasi pare-parehas yan. Okay? So, yung crossover na pumunta sa maximizer, tapos yung maximizer ay mapupunta dito sa sundan nyo maigi yung sundan nyo maigi yung video na inaano natin. So, yung output ng maximizer ay mapupunta dito sa input ng 502H. 502H po yan. Ngayon, yung sa mid ay kasi wala tayong high Ngayon, yung mid ay papunta sa itong mid na itong mid na sa crossover ng channel 2. Yan po. Sundan nyo maigi ay papupunta dito sa equalizer po. Tapos yung output na galing sa equalizer, output po ito ng equalizer. Output ng equalizer ay pupunta naman dito sa 502C. Ayan po. So, basta mga boss, sundan nyo lang po ito Ito, alisin na natin yan. So, okay lang yan. So, iyan lang po yung pinaka basic setup kasi ito, hindi ko nakidabit to kasi hindi naman kailangan yan. Ang ikakabit, ang kailangan lang talaga kasi dyan is yung about sa right channel. Ngayon, yung mid ay papunta dito sa equalizer, tapos yung output na equalizer ay pumunta dito sa 502C. Tapos yung low frequency ay papunta dito sa input na maximizer. Tapos yung output naman ng maximizer ay papunta naman dito sa 502H. So ngayon, ano nga ba ang totoong setup talaga? Yun ang malalaman natin. So una, ang sabi ng iba
ay ang setup daw ng sound system natin ay unahin daw muna yung galing sa tone control ng cross ng ating DIY ay mapupunta yung input sa maximizer. Tapos yung maximizer ng input o ng output ay galing naman dito, ay mapupunta dito yung input, mapupunta dito sa input ng equalizer. Tapos yung output naman ng equalizer ay mapupunta naman dito sa crossover. Tapos yung crossover ng output ay mapupunta dito sa bawat channel ng ampli. Ngayon kung tutuusin, ang sa akin lang dito kasi mga boss ay medyo yung sa vlog, yung katulad doon sa vlog na napanood natin, yung pinanood natin doon sa vlog, ay sa akin mas mauuna muna yung mula sa tone control, ay mas mauuna pa yung maximizer. Ngayon yung maximizer ay ng output ng maximizer mapupunta sa equalizer. Ngayon equalizer ng output ay mapupunta naman dito sa crossover. Tapos yung output ng bawat isa ay mapupunta naman dito sa ampli ng 502C, 502H. So ngayon, alin ba ang mauuna diyan? Yung sa maximizer o yung sa crossover muna? Syempre mauna sa akin, mauna talaga dito yung maximizer. From maximizer to equalizer to passive crossover. Kuha. Ngayon yung maximizer ay yung crossover ay nakakabit na yan sa bawat ampli. Tapos kung ako'y mali, kung nagkakamali man ako, maximizer po ito, maximizer to equalizer to crossover to dito sa bawat ampli. Ngayon, ito subukan natin yung by crossover to equalizer. Ito yung mid at ito yung low. Ito yung mid low. Tapos ito hindi na kailangan ikabit yan kasi pare-parehas naman yan. Kung ano yung connection dito, ganyan din ang connection dito sa left channel. Okay. So isaksak natin ang mauuna. So ngayon, ano ang mauuna diyan? Syempre mauuna dito yung sa subwoofer natin sa low. Ngayon, yung sa 502H, ang una nating isasaksak ay dito sa first plug. Then second plug ay 502C. Ito yung tamang set. Ito yung sa amin. Ito yung tamang setup talaga. Sa akin tamang setup. Ngayon, sasaksak ano ba muna dito? Yung crossover. Ito, kita ba? Ito 15 watts. Tapos dito natin siya isaksak. Tapos maximizer to, maximizer. Tapos ito saksak ito sa equalizer po ito. Basta ang mahalaga nasusundan niyo yung instruction kung paano mag-setup. Yan. So pwede namang ikabit yan kasi hindi ko kinabit yung isa yung sa left channel
Gaya, basta mahalaga, gayahin nyo lang yung connection nito sa sa dito sa part na to. Ngayon itong mixer, doon na lang isasaksak yan sa doon na lang isasaksak yan sa extension na lang, sa extension na, para hindi na halo-halo. So dito na lang. Ito ay basic setup lang to Ito, ang mauna dito ay yung sa 10 channel power controller. So dito natin siya saksak. Okay, so saksak na lang siguro natin dito para madali na. Yun. So imbis na sa ABR muna tayo magsaksak, syempre hindi na stable naman yung kuryente natin, ay isasaksak natin dito sa main outlet. Tapos tingnan natin yung yung status ng kuryente natin, ilang voltage. 232. Tapos sa ABR 218. Okay. Ngayon, paano ba ito? Syempre, isasaksak na ito. Ang pagbukas niyan ganyan. Patayin ko muna. Ang pagbukas niyan, ipe-press lang to. Patay muna natin. Patay natin yung controller. Press lang natin to. Yun. So medyo mabigat lang yung natin, yung setup natin, kasi hindi pa tapos yung amp rack yung amplifier rack na yung ampli rack na ginagawa natin. So ngayon lang natin, pero medyo mabigat lang to. Yan. So pwede na siguro to. Okay, so kunin lang natin yung ating speaker sa baba, para dito pala sa labas. Okay, so nakalimutan pala nating buksan yung ating ampli. So yung gamit natin. So ngayon bubuksan muna natin yung ating equipment. Yan, so buksan natin. Yan, so buksan natin mga equipment. Yun. So nakabukas yan. Tapos syempre bubuksan din natin yung Concert 502C. Papatay pala to. Okay, so Concert, tapos H. Ngayon yun, nagtitik na yung kanyang relay. Ngayon yung kanyang ngayon yung speaker ikakabit natin sa by siguro. So ang basic setup kasi dyan is talagang pero mas maganda talaga dyan kung malakasan lang talaga yung pagdating sa setup ng ating sound equipments. So paano ba ito? Paano ba yung mga sound equipments na dapat nating pahalagahan? Syempre, unang-una yung pag-iingat natin sa gamit. Hindi natin yan. So yung sa setup natin ay naaayon lang sa ating kaalaman na talagang may bagay na talaga nagkakamali. Merong mali-mali naman yung sinesetup, meron din namang tama yung sinesetup natin. Okay, so ikakabit lang natin yung speaker. Ito ay kakabit lang natin sa kasi wala pa akong banana plug
Hindi pa kasi. Nag-order kasi ako sa Lazada ng banana plug tsaka ng Speakon. Para dun sa setup, para dun sa pagpapalit natin sa sa speaker. Kasi hindi na ako pwedeng gumamit, ayoko nang gamitin yung setup ng sa Speakon Kasi sa speaker kasi unang-una ang pagkakabit lang talaga ng speaker ay makutsumo sa oras, sayang sa oras, kaya ang ginagawa na lang dito ay yung kakabit, itutusok na lang natin yung speaker, yung wire sa speaker terminal para madaling maikabit. So ano nga ba yung setup para dito sa anong gagawin nating setup para dito sa speaker wire. Ito, wala pa kasing banana plug tsaka yung Speakon. So ang gagawin natin dito, total may palatandaan, may palatanda talaga, sub. Ibig sabihin niya, sub is subwoofer. Ngayon, ito ay ikakabit natin yung wire sa right channel. Sa right channel natin siya ikakabit. Ayan po. Ditusok lang po ito kasi wala po akong banana plug. Nasa Lazada pa yung item. Tapos ayan po. Ayan. So ikakabit natin yung positive negative sa sa subwoofer. So ikakabit natin dito. Kabit natin dito. So eto, iibahin na to. Speakon na din yan. Magiging Speakon na yan yung speaker terminal. Okay. Yan. Yun. So ngayon, totally hindi pa nakabukas yung mixer. So ngayon ay hindi pa pala kasi nabukas yung mixer, kaya ang gagawin na lang siguro natin dyan, isa-set up muna natin yung mixer, o isa-set up natin yung mixer. Bubuksan natin agad para so ang pag-set up talaga dyan ay medyo mahirap. So ayan yung pinaka-surround. Surround na po yan So ganun din ang setup, patusok. Ayan. Sa 502C po, patusok po yan. Ayan. Ayan. So ganun din kung ano yung nakakabit sa setup sa surround, ganyan din sa ating subwoofer. So hindi ko napapakita kasi naipakita na natin yung kung paano magkabit ng speaker sa terminal. So okay. Yan, kinabit na natin yung setup para sa So magiging Speakon na din yan. Ngayon, itong mixer ay isasaksak na din. Syempre, saksak na din natin para para may setup na rin natin kaagad. So dito saksak natin, tapos i-on na din natin. I-on na din natin to. On. Nakabukas to. Ayan, i-on natin. Tapos dito, syempre hindi mo wala wala yung ating wala yung power supply ng mixer natin. Sakla natin yung mixer. Ito natin siya. Yan. Yun. So kung tumutunog ba dito sa ating so
So ano yun lang natin, gitna, 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 then gitna syempre. Tapos yung ating 502H, 502C muna. Ayun, pansin nyo po ito, meron po siyang ganyan, parang nasa kitsit kagad siya. Tapos yung sa gitsit niya ay nakapatay siya dito sa tone control. Tone control po yan, tone control. Dito po galing yung ano. So yung sa gitsit niya ganyan. So set up tayo ng mga ano, so walang tayo ng audio galing doon sa ano, galing dito sa ating digital to analog. So kuha tayo diyan. Okay, so paano ba ito? Syempre kukuha tayo ng ayan. So dito from digital to analog ay dito natin sasaksak yung ating mixer. So ito yung ating adapter para sa PL jack. Tapos ito yung ito pag pipili kayo doon dito kung alin ang isasaksak nyo dito sa 5. So sa akin ang pipiliin ko ay ito una, yung first channel. So tingnan nyo maigi yung ano niya, yung ilaw. So patay muna natin yung ilaw. Yun. Ayan, so kung napapansin nyo dito, ayan, umiilaw na kagad siya. So yung ano niya, yung ating sound ay galing po dito sa TV. So tingnan natin kung alin ba dito yung sound ngingin din sa ano. So puputol-putulin natin, makaka-copyright tayo. Okay, so play the music. Ayun. So puputulin lang natin, makaka-copyright lang tayo eh. Ang naka-play lang talaga diyan is yung mid. Kasi dito naka from crossover ay naka-play dito sa mid. So titingnan natin yung differential sa ano. So tingnan natin yung ating ano. Ayan po yung setup. Tapos ito yung wala. Kasi hindi natin kinabit yan. Ganun din dito kasi naka-low yan eh. Ang ginalaw lang natin diyan is itong channel 2 at channel 2 din dito. Tapos ito pala, ito maximizer. Pag meron siyang ano, i-correct nyo ako pag patay kasi to, walang processor. Pag meron siyang process at pinindot ko to, ibig sabihin meron siyang effects. Pinaprocess niya kumbaga yung ano, yung tunog, kung ano yung clarity ng ano doon sa ating sound. Okay, so dito natin siya titimpla. So puputol-putulin natin, makaka-copyright tayo. Hindi natin pwedeng mag-play ng mga copyrighted na music. So puputol-putulin na natin. Yun, ang naka-play lang dyan is yung mid-range para sa ating ano. So dito, so tama ba yung setup natin? Yan, tama ba yung setup natin? So yung 502H hindi pa, kasi wala pa yan eh, hindi pa yung naka-ano eh. Okay, so ngayon pagsabayin natin yung 502H. Ito yung low niya, ayan yung low output. Tapos dito todo natin siya sa number 8. Tapos dito number 10.
o kalahati nito. Yan. So dito. Yan. Ito yung 1 2 3 2. Number 2 yung ano natin. Okay, so dito, so try natin siyang i-volume. Tingnan nyo po ha. Okay, so nagne-next pa lang yun. Tsaka napansin nyo po dito, meron siyang humming, meron siyang sagit-set. Kaya ganyan kasi kaya ganyan yung sinasabi nilang masagit-set yung ano, kasi kahit walang sound, ay gawa po siguro ito sa ano, sa crossover. Medyo sobra lang yung kanyang lakas. So ang gagawin na lang siguro natin dito ay, kasi kaya may pagkakataon talaga kasi dito na ano, na pag malakas yung mixer, dapat lalakasan nyo din dito kasi malakas na yan eh. Pag mahina yung sa mixer, lakasan natin yung gain. Pag mahina talaga yung sa volume ng jack o ng music, dito natin siya yan, pansin nyo, yan, dito lakasan lang natin ha. Yan. Tapos ang frequency ko ay nasa 70 Hz. Tapos yung kanyang crossover frequency ng low, mid, low tsaka mid high. Nakaka-copyright lang tayo dyan. So i-ano lang natin. So ngayon ito, nakaset lang ako sa hindi ko makita. So nakaset lang ako dito sa 9.6. Tapos ang frequency nito ay nasa 70 Hz. 70 Hz. Tapos yung volume niya, tapos yung setup ko naman ay from equalizer. Magmumula yan sa equalizer to crossover, equalizer para sa mid. Tapos ito yung para sa mid high, sa low pass po yan. Yan po. Yun, magpe-play tayo ng music. Yun. So hindi tayo pwede mag-play ng music, makaka-copyright tayo. Okay, dumako naman tayo sa pagse-setup ng mic, kung paano magtimpla ng mic para po dito sa ating alisin na natin to. Okay. So dito natin ititimpla yung mic dito sa ating Ngayon, 'di ba dati nung nakaraang vlog, meron ako na i-plug sa inyo yung patungkol nga po dito sa kung paano timpla ng mic ng walang equalizer. Ngayon, ang pagtimpla na ngayon ng mic ay sa equalizer na, hindi na po ito sa ating hindi na po ito sa yung totally yung talagang pag tinipla mo talaga siya ng mic, ibig sabihin lalakasan mo na talaga yung pinaka mic. So ngayon susundan lang natin yung frequency para ho dito sa pagtimpla, kung paano magtimpla ng mic. So ang pagtimpla kasi ng mic ay nakakapagbawas po ito ng feedback.
So kagaya nung sinabi ko nung sinabi ko na hindi po nakakatulong yung mylar capacitor dahil nga sa sinabi nung isang kapatid natin sa YouTube na hindi po talaga nakakatulong yung paglalagay o pagparallel ng feedback ng mylar capacitor sa mic. Ngayon, ang sabi nung isa ay mas maganda daw yung pag ano ng feedback, pag ano ng feedback. Ngayon, ang gagawin natin dito, kung hindi talaga masyado maintindihan, kung wala man siyang mixer, syempre dito siya mag-a-adjust sa equalizer. Kasi kung dati ang ina-adjust lang natin kung walang kung walang mixer o kung wala kang equalizer, syempre dito ka mag-a-adjust sa mixer muna. Tapos ang gagawin na lang siguro dito ay hihina na lang natin yung mic para iwas feedback. So napakaganda po maganda pong gamitin ang equalizer. Kahit alin po dyan sa ginagamit natin ng mga frequency ay nakakapag-feedback po talaga. Kahit po yung crossover at yun pong tawag dito, yung sa maximizer ay nakakapag-feedback po talaga yan. So niluloop niya, nagdi-decrease or batawag dito, yung talagang dire-reverse, niluloop niya yung sound nung mic para makapag-feedback. Yung feedback po yung parang sipol. Kung pagka nilalapit mo sa speaker parang kumbaga nagpi-feedback siya, nilalapit mo yung mic sa speaker. Yun po yung tinatawag na looping o yung pagre-reverse ng tunog sa speaker. Ngayon, syempre subukan natin yung hindi na natin kailangan pihitin yung mixer. Ngayon, ang gagawin natin ay syempre set up natin dito sa crossover. Sa equalizer. Wala ba tayo dyan? Medyo mahirap-hirap mag-trace kung saan mapupunta yung setup, yung kung paano mawala yung feedback, di ba? Kasi yung parents ko, pag nagbibidyoke siya, tinatakpan niya ng panyo para hindi mag-feedback yung mic at mapunta yung mic sa speaker. So ganun po talaga yung pag in case na pag may problema yung ampli mo, pag may problema talaga kasi yung ampli mo, syempre maano mo na talaga siya. Ngayon, subukan natin siya sa equalizer na. Yan, kung makikita nyo, ito in-adjust lang natin to sa in-adjust lang natin to sa 0000. Yan, dito natin siya i-adjust sa 0000. Yan. Ngayon, iano natin siya. Buksan natin yung ating yan. Lakasan natin. So hinalang natin yung volume ng ating mixer sa mic. Okay, so testing na tayo. Okay. Hello. Check. Mic test. Sound check. Okay. So tingnan natin yung tingnan natin yung frequency. So ilalapit natin yung mic sa speaker kung okay. Sana wag ka mag-feedback. Hello. Yun. So okay naman yung hindi masyado ma-feedback. So malapit lang naman yung yung frequency niya.
So okay naman yung kanyang frequency dito sa ano. Paano pag halimbawa mataas yung frequency dito sa treble? Syempre dito malakas na yan eh. Ayan, 16. Tingnan natin yung feedback. So nakalakasan din natin dito. At ilalapit lang natin yung mic ha. So 16K. Hello. Check. Ay, dito pala natin siya i-set up. Nakalimutan ko palang i-set up para dito. Yan. Dito natin siya i-set up. Dito pala naka-set up yung dito. Okay, so ulitin natin. Hello. Lapit natin yung mic. Okay. So, nakababa yung 16K dito. Ngayon, paano pag dito? Pag nakataas na. Syempre, delikado na sa tenga mo yan. Okay? Yun. Ilalapit ko yung mic sa speaker. Yun. Ayun. So, napakaganda yung ginawa ano tawag dito. Okay, so i-adjust natin yung ano. Ba't ba ang taas nito? Okay, so in-adjust lang natin yung ano, medyo may ganun, meron siyang na kalansing na nalabas mo sa ano natin. Okay. So dito mag-a-adjust din tayo. Syempre mag-a-adjust din tayo dito sa tone control. DIY. Okay, so dito tayo mag-a-adjust. Hello, check my chest, song check. So syempre gagamit tayo ng effects. So gamit tayo ng effects. Hello. Sana wag kang mag-feedback. So dito, sana wag mag-feedback tong ano to. So dito 2K. So 2K. Sana wag mag-feedback to pag tinaasan natin. Ay 4K to 2K. So medyo ano lang naman to, medyo alangan nila sa frequency. Hello. Yan. Yo. So alanganin lang pagdating sa frequency, syempre maano na kaagad. Tempo mo na kaagad yung sa ano. Okay, so tingnan natin kung magpi-feedback siya. Sana wag kang mag-feedback. Ayun. Tingnan natin. Naka-off ba yung ating ano? Naka-off ba yung yun? Okay. So, ayun. Tingnan natin kung magpi-feedback siya. Yun. Sakit sa tenga. So, ang pinakamataas na talaga dito ay nasa 2 up to 5K. 5K siya. Sakit ang tenga ko dun ha. Yan. So 5K, mataas yung kanyang frequency. So sunod sa 4K. So dito dapat mag-adjust ng frequency para dito i-burst. Okay, so pinatay lang natin yung inverse sa crossover, and then testing na natin siya sa mixer. Okay, so magpi-feedback pa ba to? Okay, so dapat mawala tong feedback na to. Okay, so 5K.
16. Dito, ipihitin natin siya dito. Pasensya na kayo medyo may makalansing-kalansing talaga. Makalansing talaga. Yan. So maganda talaga yung yung ating feedback. Yun. So napansin nyo mga boss, kasi pag mataas yung frequency niya dito sa 5K, magre-resulta pa ito sa feedback, kasi feedbackin to Ayan, feedbackin siya. Tapos ayan. So dito siya nagkakaroon ng differential sa feedback. So dito sa 2K, di ko alam kung tataas pa ba siya. Tingnan natin kung magpi-feedback siya. Sa 2K. Yun. So kita nyo. So 1K. Yun. Yan natin siya dito. 1K. Okay. 500. 250. Wala na yan kasi na yan Yan. 1K. Medyo masakit pa rin sa tenga. 2K. Hello, check. Yun. So pag nilakasan natin, paano kung try natin lakasan sa dito sa natin 12 o'clock. Yan, dito natin siya hininahan ko lang kasi ito may hissing yan. So dito tayo lapit natin yung mic sa speaker. Yun. Okay. So yun lang. Okay. Ganun. May hissing. Okay, so 16K tayo. Babase. Tingnan natin kung ano ang differential dito para dito sa 16K. Okay, so tingnan natin. Hello. Yun. So talagang ang ganda ng pinapakita natin dito sa setup na to. Tsaka ang super ganda ng tunog niya. Yan. Na lang natin yung dito enhance frequency. Hello. Yan. Yun. So ganda talaga ng So maganda talaga yung frequency para dito sa ating DIY na tone controller siguro to. Ito tone control. Tapos dito tingnan niyo maigi ang setup natin diyan ay ganyan lang po yung setup. Sa para dito sa ating yan. Tapos dito equalizer to yan. So ang ganda talaga ng setup na ginawa natin ng mga pas na nawala yung ating So tingnan natin. Hello. Tingnan natin yung setup, yung kung magpi-feedback pa ba.
Okay. So bawas pa tayo ng frequency dito. Yan, dito. Bawas pa tayo ng frequency dito. Yan. Yun. Okay. So magpi-feedback pa ba? Tingnan nga natin. Sana wag ka yun. Okay, so bawas pa tayo. So magbawas pa tayo ng feedback dito sa 4K, 5K at 16K. Yan, dito tayo magbawas ng feedback. Okay. So check natin. Yo. Check natin. Okay. So i-adjust din natin yung para ko dito sa ano. Okay, so check natin. So medyo konti lang naman yung ano, medyo konti lang naman yung differential para dito natin siya i-adjust sa high, dito sa high to low. Ito po siya. Tingnan natin. Yun. Tapos dito, ayan, patayin na siguro natin yung ano. Ayan. So dito, tingnan niya natin. Yun. Okay. So try nating sa equalizer. Sa equalizer natin siya iyan dito. So ayan, yan yung pinaka-setup niya. Okay, so tignan natin. Yun. So wala na yung ano, wala na yung kanyang feedback. So ang tanging kulang na lang tanging kulang na siguro dito ay yung pagtimpla-timpla ng ating ng ano natin dito. So lahat naman ng mic is nagpi-feedback talaga. Kasi wala ho tayong laban sa pagkawala ng feedback dahil nga siguro sa sobrang kulob ng ating mga bahay o siguro sa ating kwarto. Pero mas maganda talaga dyan ay yung sa pag-event, yung event na talagang yung sa venue, yung kumbaga pagka nag-setup ka sa mismong venue, ibig sabihin magtitimpla ka talaga ng mic. Kasi nga magse-setup ka pa, hindi mo pwedeng magse-setup ka ng maggagamit ka ng mic nang wala kang, hindi mo na i-adjust sa ano. So ang tanging mainam na lang talaga dito ay hinaan na lang natin siguro yung volume para syempre makita kung ano talaga yung differential, kung paano natin i-adjust yung mic para mawala yung feedback. So tingnan natin yung differential kung paano natin maano. Okay, so magsasalita ako. Hello. Yan. Okay. So ang mas mainam lang talaga dyan ay lalakasan natin yung boses natin. Pero kagaya nung sinabi ko sa inyo nung vlog
nung nakaraang plug ko dito sa mixer ay 'di ba, adjust lang natin sa sa low, medium, high. Dito, low, medium, high. Ngayon, i-adjust natin siya dito sa kasi ang maapektuhan lang talaga diyan kapag in-adjust natin dito, ang maapektuhan lang talaga diyan yung music. Maapektuhan lang talaga diyan yung music kasi makukuha natin yung pagtimpla-timpla ng music doon sa ginagawa nating pag-setup. Kumbaga, may nangyayari kasing looping para ho dito sa pagtitimpla ng mic natin. So, ano nga ba yung tamang paliwanag tungkol sa pagkawala ng feedback? So, syempre, kung ano yung mga setup na ginawa natin dito, ganyan din ang gagawin natin sa equalizer. Kaya hindi natin maaalis yung feedback kung hindi natin may adjust yung frequency ng ating equalizer. So kung ito talaga ang pinakamabisang paraan para mawala yung feedback ay hinaan itong So syempre, kasi pag hindi mo talaga kasi kailangan ng lakasan ang ninyo, yung inyong yung mic, syempre ang lalakasan nyo na lang yung boses ninyo na. Kaya wag na kayo mag-expect na pag nilakasan yung boses, pag nilakasan yung mic, lalakas din ang boses nyo, di ba? So lalakasan lang yung boses, lalakasan lang yung mic kung nasa tamang venue. Kumbaga, hindi na kayo problema sa espasyo ng inyong venue. Okay, so eto, dito tayo, magbabase na tayo sa low volume. Okay, so tingnan natin. Hello. So reverb lang natin. Pero ang kagandahan talaga kasi niyan ay yung frequency ng ating mic ay nagmumula pa rin dito sa equalizer, from mic to equalizer, from equalizer to tone control, di ba? Kaya sinasabi ko lang sa inyo, kasi lahat naman ng mic is nagpi-feedback talaga. Wala ho tayong magagawa na kahit yung sa pagtimpla-timpla, doon na tayo aasa sa pagtimpla-timpla ng tunog, di ba? So okay, so ulitin natin. Hello. So ngayon, i-adjust natin siya dito. Ay, paano ba i-adjust? Dito na lang, dito sa 16:5 at sa 4K. Okay, so tingnan natin. Hello, check. So tingnan natin yung differential ng feedback. So tingnan natin. Ilalapit ko yung mic sa speaker, tingnan natin yung differential. Kasi kung hina natin to, yan po, yun. So pag mahina yung low voltage, yung volume nitong so try nating lakasan dito yung gain. Okay? So volume, yan, try natin lakasan yung volume. Yan. Yun. So yun lang naman Okay, so effects. So ang pagtimpla kasi ng feedback, ng reverb, ganyan lang. Hindi mo na kailangan i-delay. Ayan. Hindi mo na kailangan i-delay. So pag delay, ganito siya. Parang ganyan. Ayan.
Ganyan yung delay, effects, i-send dito yung ano. Oh, di ba? So, patay lang natin yung delay. Tapos, ang matitira na sa kanya is repeat. Konting repeat. Tapos, dito sa may part na to. Yun. Ayos na. Di ba? Yun. So, try natin. Yun. Okay. Okay, so tama na yung mga ano lang, tama na kasi yung mga nasa repeat lang. Dito, repeat. Tingnan niyo maigi yung setup. Yan. Yan, yan oh. Okay. Okay, so ulitin lang natin yung ginawa nating setup from mixer to equalizer, from equalizer to tone control, from tone control to crossover, from crossover ng ng low ay galing sa ay papunta sa maximizer. Tapos yung maximizer ay yung output, yung input, yung output ay papunta dito sa 502H. Tapos yung crossover ng mid ay papunta dito sa low sa equalizer. Tapos yung equalizer ay papunta naman dito sa 502C. So ganyan din dito kasi hindi ko kinabit yung left channel. So gayahin nyo lang yung connection niyan. Gayahin lang natin yung connection para hindi kayo malito. Okay. So ano po ba yung natutunan natin dito? Syempre, ang pag-setup kasi ng ating sound system ay napakahalaga. Kumbaga, pagagandahin lang natin yung ating tunog at yon ay nakakatulong sa pandinig ng mga audience o yung mga nanonood sa atin. O syempre yung mga nagsasalita kasi pag nagkakaroon lang tayo ng matinding problema sa feedback, syempre may music ka na, may mic ka pa, pero ang ano lang kasi dyan is nagpi-feedback talaga. Kaya iwasan lang natin na taasan yung frequency ng feedback para hindi tayo magkaroon ng problema sa ginagawa nating pag-aano. So sa akin, ako na lang ang bahala sa pagse-setup ng feedback ng equalizer at magsa-sound test lang tayo para malaman kung sakop ba ng feedback yung mic na may kasamang music. Kasi sa akin yung pag-setup talaga dito sa ano natin ay napakahalaga kumpara dun sa mga ampli, dun sa mga amplifier na walang pantimpla. Syempre maano natin yon, kumbaga hindi natin makikita kung ano talaga yung time, kung paano natin masisetup, kung ano natin maririnig yung pagiging maalagain natin sa gamit. Ngayon yung ginawa natin kanina na patungkol nga ho dito sa basic sound system setup ay syempre sana kung may mga naitulong, kung may mga natutunan kayo sa vlog na ito ay i-correct nyo na lang ako kung ano ba talaga yung setup, kasi hindi naman natin malalaman kung ano ba talaga yung setup at kung ano yung tama at kung ano yung mali na setup na gagawin. Okay? So bago tayo magtapos ay testing muna natin yung maayos yung feedback. Okay, so tingnan natin. Hello. Check.
Yan. So tingnan natin yung pag ano. So wala tayong magagawa diyan kasi pag nag-feedback yan, syempre nasa loob tayo ng bahay. Kaya mas maganda yung mas maganda talaga yung ano lang talaga. Yung sa music lang talaga. Wala tayong ano diyan. Yun. Nag-static ko yung ating diba? Okay, so yun lang at maraming salamat sa inyo lahat at sana meron kayong syempre kung may mga natutunan kayo sa video ko, syempre maraming thank you na lang sa inyo at kung wala kayong natutunan sa video ko, okay lang, basta mahalaga sinabi ko na yung mga nasabi ko sa vlog na to ay talagang i-correct nyo na lang ako kung ano yung mga mali ko doon sa natin sa vlog natin. So suportahan na lang natin yung ating YouTube channel, Armodtech, RMODETECH. Meron tayong page sa ating Facebook. Madali lang naman na hanapin yan. So wag po tayo maligaw ng landas kung hindi nyo mahanap yung ating Facebook and YouTube channel ng ating Armodtech. So supportahan nyo lang yung ating YouTube channel at ang ating Facebook page. Yun lang, maraming salamat po.